So yan, good day nga sa inyo mga kalpa, no? Pag-usapan nga pala natin yung pros and cons ng pag-convert ng rear disc brake dito sa mga Honda Click 125 stock engine or loaded engine. So, bago kayo magpalit ng rear disc brake, panoorin nyo muna tong mga sasabihin kong tips and guide. So, kung sulit nga ba o hindi sulit. Lalo na kung tight budget ka or kung gusto mo lang magpalit, kung pang forma, 'di ba? So, marami tayong pag-uusapan dito, i-discuss ko lahat para may guide kayo para hindi kayo basta palit ng palit. So, kaya ako nag-rear disc brake. Gusto ko lang gumawa ng tutorial kasi content creator tayo. Kailangan ko magbahagi ng mga knowledge about sa mga installation. So, para sa akin, hindi naman na talaga ako mag-convert talaga ng rear disc brake eh. Pero ito, pag-uusapan natin. Bago kayo magpalit, unahan ko na kayo. Manood muna kayo kung kailangan ba talagang palitan or naikayat lang kayo ng mga ibang tropa or dahil lang sa mga napapanood ninyo, no? So, bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So, bali dito kasi sa setup natin, ito, hindi siya budget meal. So, meron naman kayong mga mapapalitan na conversion kit. Meron yung iba, binubutas yung mags. Yung iba naman, halos plug and play na lahat. So, dito kasi, talagang magpapalit ka lahat. Ultimo sa swing arm, sa mags, sa brake master, magpapalit ka dyan lahat. So, kapag gusto mo ng halos plug and play, yung konti lang yung modification, yun, gagastos ka talaga. Mas safe yun. Yung advantage niya, mas safe yun. Tapos, maganda yung performance. So, yung disadvantage naman nun, mahal nga lang. So, kung may budget ka talaga, talagang maglalabas ka ng pera. Para naman dun sa mga yung binubutas yung mags, ang advantage naman nun, budget friendly siya. So, kasi bubutasan lang yung mags eh. Tapos, mag-install na lang kayo ng adapter dun. Halos salpa ka na, hindi ka na magpapalit ng swing arm. So, ang disadvantage naman nun, pwede kayong madisgrasya. Lalo na kung palusong kayo, pababa, pwedeng kumalas yung mga bolts noon. So, pwede ba kayong madisgrasya? Pwedeng umipit pa, pwedeng kumalas, di ba? Kasi napanood ko yung sa sinabi ni Mickey Maso, mas delikado yun, yung mga binubutas. So, pangit daw yung ganun. Kaya ganito yung pinili kong setup. Kasi sila, matagal na sila sa industriya ng motor eh. So, syempre, meron naman yung ibang nagmamodified, ginagawa nila safe, di ba? So, hindi natin masisisi. Pero nasa sa inyo yan, kung ano yung mga preference ninyo, kung pasok ba sa bulsa ninyo, yun ang unahin ninyo. Kung gusto ninyong magpalit ng rear disc brake. Kung tutusin, yung mga stock engine, okay na yung drum brake sa likod eh. So, yan na yung dinesign ng engineer ng Honda. Bakit ka pa magdi-disc brake sa likod, 'di ba? So yung iba kaya nagdi-disc brake sa likod, wala pang forma lang, walang magawa sa buhay kaya nagpapalit sila ng rear disc brake. Tapos dito kung magpapalit tayo, maaaring sulit nga yung rear disc brake conversion dito sa mga Honda Click 125. Pero depende yan sa layunin ninyo, yung estilo ng paggamit ninyo, tsaka yung budget nyo nga, yung sinasabi ko, 'di ba? So hindi ito para sa lahat. So, ito meron mga benefits tsaka drawbacks. So, dito muna tayo sa benepisyo ng rear disc brake. Unang-una, mas maganda yung pagpreno sa likod. Tapos,
mas consistent yung stopping power, lalong-lalo na sa mga basang kalsada, sa mga matataas na bundok, 'di ba? Pagpababa ka, halimbawa, pumunta ka ng Baguio, tapos basa yung kalsada. So hindi siya magi-skid. Talagang ibibigay niya yung power nung brake mo. So konting piga mo lang sa likod, talagang magpepreno na. Kahit pitik-pitik lang sa harap eh. Tapos dito, mas predictable yung lever natin, yung action kaysa dun sa drum. So konting pitik mo lang dun sa lever natin, talagang mararamdaman mo yung power, lalo na kung two-pot caliper yung nilagay mo sa likod, talagang solid na solid yan. So kung mapapansin niyo, mas malaki yung disc brake sa harap, yung plato, kaysa dito sa likod. Yung iba nga, kahit one pot lang, malakas na eh. So yung iba hindi na ako kontento, in-upgrade pa sa two-pot. Siyempre, pag nag-rear disc brake ka, palitan mo na rin ng 14mm or 17mm yung pump. Kasi walang kwenta kung stock yung pump niya. Kaya yung iba, sinasuggest ko, palit kayo ng 14mm para applicable dun sa 2-pot ninyo or 1-pot. So yung 14mm pwede na sa 1-pot eh. Tapos yung 17mm pwede na sa 2-pot para talagang ibibigay niya yung power. So yun kasi yung size nung piston dito or yung pump niya sa loob. So yun, magpalit din kayo nun pagka gusto niyo ng rear disc brake conversion. So dito rin sa conversion ng rear disc brake, mas modern kasi siya. So makita ninyo yung mga Aerox 155, yung mga B3, halos disc brake na rin yung likod, hindi na sila gumagamit ng drum brake. So syempre, para mabenta sa market, talagang nagpapalit na sila ng disc brake sa likod. So yung sa Click 160 naman, ready na rin siya for disc brake conversion. May mga nabibili na rin na kit, halos plug and play na lang eh. So pwede yung PCX 160 tsaka yung ADB 160. So yung tatlong yan, yung Click 160, halos same lahat yan ng materyales na gagamitin pag nag disc brake conversion kayo. Ako dito, ang gamit ko dito pang Click 160 lahat. So hindi siya plug and play. Mapapanood nyo yung mga video tutorial natin dyan, pati dun sa harap. Hindi ko na siya i-explain. So kayo nang bahalang maghanap ng video natin kung gusto nyo talagang mag-rear disc brake conversion. So katulad nga ng sinabi ko, mas moderno yung setup niya. Syempre, tataas yung sales, tsaka yung value ng unit. Syempre, yung mga old model, bababa na yan. So yung iba, mapipilitan mag-convert ng rear disc brake conversion para makisabay sa uso. Wala, mema lang. Gusto lang nila mag-upgrade ng rear disc brake. So hindi naman nila alam yung preference nila. So okay na nga yung drum brake, pinalitan pa ng rear disc brake. Wala silang magawa sa buhay nila, di ba? So dito naman tayo papasok sa cons, yung mga dapat nating isipin. Syempre, unang-una dyan yung gastos. Pero katulad nga ng sinabi ko, may budget friendly, tsaka yung hindi budget friendly, yung mga branded na. Yung iba, talagang sinasagad na yung pag-upgrade nila. Bumibili na sila ng branded, imbis na yung mga stock parts lang or yung magko-convert lang. Tsaka dito, ang isipin natin, hindi mura ang rotor disc, tsaka yung buong kit. So, unang-una dito, yung disc rotor, magpapalit ka. So, pwede naman yung stock. Tapos, dito, yung caliper. So, katulad nga yan, medyo pricey yung caliper. Pwede kayong bumili ng mga second hand, pero syempre, mag-upgrade ka, dun ka na sa bago. Kung single or double piston yung papalitan mo. Tapos katulad nga ng sinabi ko dun sa may brake master niya, dun sa master cylinder, tsaka dun sa brake lever natin kung magpo 14mm kayo or 17mm. Tapos yung mga adapter bracket, yung hose, so lahat yan may mga consequences. Tapos dito, possible pa yung mga wheel modification. So talagang magpapa-machine shop ka nyan. So dito sa harap, nagpa-grinder na lang tayo dyan. So ginawa na lang ng paraan. So tight na rin yung budget natin, wala na akong pang-machine shop, kaya gin-grinder na lang. Pero dito sa likod, halos plug and play na lang. Nagbutas na lang tayo sa swing arm. So ganun na lang yung mga modification na ginawa natin.
Tapos ang isa pang problema ninyo rito yung pipe. So magpapa-re-elbow pa kayo, gagastos kayo sa re-elbow. Tapos syempre pang click 160 or pang PCX 160 na yung swing arm, syempre iba na yung hubog o yung sukat ng elbow tsaka yung bracket. Dito nagpare-elbow ulit ako so di ba gastos na naman. Tapos magpapa-repair ka na naman ng bracket. Tapos dito sa installation, dapat kailangan magaling yung mag-install tsaka yung mag-bleed, kasi hindi biro yung pag-bleed ng rear disc brake conversion, kasi mahaba yung hose dito tsaka mataas na yung nung brake master natin tsaka yung sa caliper pa pala natin. So may mga mahirap i-bleed kapag pangit yung hose mo. Tapos dito sa disadvantage nya, so meron yung mga kits na hindi plug and play, katulad nga ng sinabi ko, yung magwe-welding dun sa swing arm, maglalagay ng additional bracket. Tapos meron pa rito yung bubutasan nga, hindi siya plug and play. So yun yung mga ma-experience ninyong disadvantage kapag magko-convert kayo. Yung pinaka-budget meal yung sinasabi ko dito ay yung binubutas tapos wine-welding. Syempre doon kailangan nyo pa ng custom work, yung mga talagang professional na sa mga nagdi-disc brake conversion. Tapos syempre kapag nagpalit kayo ng rear disc brake, so ang maintenance nito magastos siya sa brake pads. So compare natin sa drum brake, talagang saktuan lang yung pagpihit natin kasi more on front tayo nagpepreno So syempre dito kapag nag-rear disc brake ka, syempre mapipilitan ka na puro pang likod lang yung ipepreno mo, kasi nga naka-rear disc brake ka na, di ba? Ba't mo pagagamitin yung harap? So yun yung pinaka-maintenance ito. Lagi kang magpapalit ng brake pads. So di katulad sa drum brake, matagal kang magpalit, halos taon. So yung iba nga 3 years hindi pa nagpapalit ng drum brake Tapos ang kagandahan dun sa drum brake, mas simple siya. Tapos minsan mura pa yung maintenance. Yung drum brake, aabot nga yan ng 3 taon or more or less pa. So murang-mura lang yung drum brake compared dun sa mga ibang binibili natin sa brake pad. Syempre, kung di ka marunong magkalag, magbabayad ka pa, di ba? Tapos dito naman tayo sa kung sulit siya sa stock engine. So katulad dito, hindi na stock yung engine natin, loaded na to. So sulit to kung madalas ka sa highway, tapos mabilis yung pagpapandar mo. Kapag biglang preno, magagamit mo siya. Yung mga sudden brakes, halimbawa may tumawid, so kapag nagpreno ka, yun, mas malakas yung braking power niya. So ito, kapag magpapalit ka ng rear disc brake, hindi siya sulit kung pang bayan-bayan mo lang, kung pang service mo lang sa trabaho, hindi mo siya masusulit kasi dito ka lang So masusulit mo siya kapag naglo-long ride ka, kung malayuan yung biyahe mo, yun, masusulit mo itong rear disc brake conversion. And then dito, may papayo ko sa inyo, yung tips ko para sa conversion nito, yung para sa mga sulit na gusto yung wala ng hassle. So pumili kayo ng quality kit. Mamaya sasabihin ko yung mga piyesang pinaglalagay natin dito. Kung gusto nyong gayahin, pwede ninyong gayahin. So unang-una nga dyan, pumili kayo ng quality kit, yung safe, tapos tumatagal. Tapos number 2, i-pair nyo ng maayos yung front brake natin para balance yung performance sa likod tsaka sa harap. So hindi pwedeng malaki yung sa likod, tapos malaki pa sa harap. So hindi na yun balance. Kadalasan doon, mas maliit yung nasa likod compare natin sa harap. Tapos number 3, piliin natin yung master cylinder or yung brake master. Tsaka yung caliper natin sa likod para hindi ganong over-aggressive yung pagpreno natin. So pangit naman kung mababa yung piston mo dun sa brake master tapos naka 2-pot or 4-pot ka, diba? Pangit naman yon. So example lang yon. Tapos yung pang-apat dito, mag-bleed kayo ng tama, tapos gumamit kayo ng quality na brake fluid. Yung iba kasi DAT4 na yung binibili. Tapos gumamit rin kayo ng magandang brake hose. So meron kasing brake hose na mumurahin, tapos maganda pa yung quality. Meron naman yung mamahalin, mahirap i-bleed.
So, malit yung butas sa loob. So, meron naman yung budget friendly. Katulad nito, TRC yung gamit natin. Saktuhan lang siya. Maganda siya i-bleed. Napakadali lang niyang i-bleed. Tapos, meron pa siyang mga kit para dito. So, kailangan nyo yan. Napapalitan kasi ito meron siyang kasamang extrang ganyan. So, kapag naka-angle siya, may mga 45 degree, tsaka 90 degree. So, magagamit ninyo yon. So, bili kayo ng mga ganun, yung mga may napapalitan para pag mag-install na kayo, hindi sakit sa ulo. Tsaka kailangan, kapag mag-convert kayo ng rear disc brake sa likod, yung sanay na. Tapos, marami na siyang experience, hindi yung nag-YouTube mechanic, nagtatanong lang sa mga kilala, diba? Tapos nanonood, pangit naman yung ganun. So, magpapagawa ka, hindi niya alam yung mga discarding gagawin. So, first time niya palang magdi-disc brake sa likod na magko-convert, sa'yo yung pag-aaralan niya, diba? So, magkaka-back job doon. Baka mag-away pa kayo ng mekaniko mo. So, dito, para sa mga loaded engine naman, sulit ito. So, ito, naranasan ko na to. Lalong-lalo na, 200cc yung engine natin. So, syempre dito, mataas na yung engine, hindi na capable yung drum brake sa engine natin. Sa sobrang lakas ng makina, kailangan niya na ng malakas na braking power. So, syempre, umaarangkada ka, dumudulo ka, tapos may biglang tatawid, mabibitin ka dun sa preno. So, pwede pang mag-slide yung gulong mo kapag ka madulas yung daan. So, syempre, magsasagad ka pa sa harap, lalo na kung naka big disc ka sa harap, ipupul preno mo siya sa harap. So, pwede ka pang dumulas, pwede kang madisgrasya. So, kailangan mo ng balance na power dito sa braking system natin. So, syempre dito nagtaas ka ng engine, tapos hindi ka magpapalit ng brake system mo. Nonsense, di ba? So, pangit naman. Stock engine ka, tapos nagpalaki ka ng disc, nagpalaki ka ng mga kung ano-ano. Wala ring kwenta, di ba? So, sana nagigets nyo yung point ko. So, bago magtapos yung video natin, ibabahagi ko lang yung pinaka bottom line. So, sulit ang pag-convert ninyo ng rear disc brake conversion sa mga Honda Click kapag ka priority ninyo yung braking power. Tapos, syempre, mas confident kayo. And then, sa safety. So, kung hindi mo iniisip yung gastos, pwedeng-pwede sa'yo yung disc brake conversion sa likod kung may pera ka. Pero kung pang bayan-bayan lang, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, wag na kayong magpapalit. So, pwede na yung stock. So, makontento na lang kayo doon. Wag na kayong makikisalo sa mga vlogger, yung mga iba, kung nainggit kayo. So, hayaan nyo na silang magpalit ng rear disc brake kasi yung iba pang forma lang eh. So, yun lang yung gusto nila para kakaiba, diba? Pero kung may pamilya ka na, kung marami ka ng pinag-aagastusan sa buhay mo, mas i-priority mo na yan, wag na yung disc brake conversion. Tapos dito ulitin ko, kung dito ka nga lang, okay na yung drum brake, wag ka na magpalit ng disc brake sa likod. So, mag-focus ka na lang sa mga ibang accessories katulad ng panggilid, yan yung mga madalas mini-maintenance. Pwede ka na lang magpalit nung pangharap mo, pwede kang mag-big disc sa harap, wag ka nang mag-disc brake sa likod kung stock engine ka lang, kung pang dito ka lang. Kasi goods naman yung drum brake, tsaka pag nag-big disc ka sa harap, pwede na yung 267 or 260mm na disc, tapos 2-pot sa harap. So, kung di ka pa makontento, pwede kang mag-4-pot, tapos drum brake na lang din sa likod. Yun lang yung maisasuggest ko sa'yo kapag ka stock engine ka. So, dito nasabi ko na lahat sa inyo yung pros and cons kapag ka nag-rear disc brake kayo. So, baka makalimutan kong sabihin. So, ibabahagi ko dito sa inyo yung mga pinagpapalitan nating pyesa para kapag ka nag-disc brake kayo sa likod ay may idea kayo. So, unang-una dito, ang papalitan ninyo yung elbow. Magre-re-elbow kayo dyan, gagastos kayo dyan. Tapos, magre-re-bracket kayo. So, iba yung bracket tsaka elbow ng Click 125 sa PCX 160. Kasi yung swing arm natin dito ay pang PCX 160. And then, pag bibili kayo, kunin nyo na rin yung mga hub spacer dito sa loob. Tsaka yung mga
palaman sa swing arm. So yung pinagbilian ko kasi binigay na lahat yan. Ang hindi ko lang nabili yung adapter para sa caliper. So meron kasing adapter dito eh. So kailangan nyo yun. Ito, ginawa lang namin ng paraan, naglagay lang kami ng spacer. Tapos yung gamit ko rito na caliper, 2-pot, pang Click 160 tsaka PCX 160. So same lang din sila ng ADB 160. Tapos yung sukat ng hose dito ay 21 mm or 210 cm. So wag na kayong sosobra, wag rin kayong kukulang. So saktong-sakto yung 21 cm ay 21 mm or 210 cm. So gamit natin dito TRC. So wala kasing RCB na 21 yung size. Kadalasan ang meron lang sila 2000 mm. Tapos dito sa disc, so stock lang din yung kinuha natin kasi wala nga tayong ganong budget nun, naubusan tayo. Tapos kapag magko-convert kayo, bili na lang din kayo ng bagong mags. So yung mags natin dito, pwede siyang drum brake, pwede ring disc brake. So ito Jiren Android Mags to, yung pinaka latest. So hindi to sponsored ng Jiren, lahat yan pinili ko. So plug and play ito halos. So wala na kayong mga ibang i-convert dyan. So dito nagbutas lang tayo dito sa swing arm. Ilang yung naging problema natin. And then dito naman sa brake master, ang ginamit natin dito yung RCB na S1 Forge. So ito 14 mm siya, so goods na yan. Tapos nagpalit tayo dito ng Canada na brake light switch. Yun lang, mahina yung quality ng Canada. So madali siyang mag-leak. Ayun, no? Tignan niyo, nagli-leak kagad siya. So mas maganda yung Mupak na brake light switch. So ito matagal na tong brake light switch natin na Mupak. So goods na goods pa rin yan, hindi pa rin siya nagli-leak. So yun lang yung may babahagi ko sa inyong tips dito sa pag-convert ng rear disc brake. So sana nagkaroon kayo ng idea para kapag magko-convert kayo, ayan, pag-isipan nyo muna ng 3 beses. So palipasin nyo muna ng 1 buwan bago kayo mag-convert. So sayang din kasi yung perang gagastusin ninyo. Tapos bahagi ko pa pala yung pinaka disadvantage nito. Pag nagbaba kayo ng makina, marami kayong tatanggalin. So syempre ito, tatanggalin nyo lahat yan. So malaki yung sakit sa ulo kapag nagbaba kayo ng makina. Kapag kargado yung engine ninyo, pag lagi kayong nasasabugan, yun yung pinaka disadvantage nya. So may experience nyo yan kapag nagbaba kayo ng makina. So yun lang, pag gusto ninyong bumili ng mga piyesang pinaglalagay natin sa disc brake conversion, dito sa likod, ay iwan ko na lang yung link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box, para pagka-click nyo yan ay rekta Shopee na kayo. So yun lang, sana may na-share akong knowledge tsaka tips sa pagko-convert dito. Yun lang, thanks for watching. At sana wag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo mga kalpa ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. Thanks for watching. I know is not in her.